haba. Okay, ngayon pong umaga pag-uusapan natin para ito sa mga kababaihan tungkol sa pap smear. At makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Angelica Chua. Good morning and welcome back! Ang tagal na no, nag-guest siya dito ng first time. So hindi ka pa na-meet. Hi, good morning. Yes, good morning. Yes, good morning. 2 years ago yata Dr. yun, ano? Chua. Yes. Kasi wala ka din, umalis ka yata. Yes, yes. Ayun. Taiwan? Yes, did further Alam training. na alam, galing-galing naman ang memory. Stalker. Hindi ito. Okay, Doc. Bati ka muna, Doc. Yes, yes. Magandang umaga po sa lahat ng viewers ng Rise and Shine. Yan, okay. So let's talk about ano ba talaga ang pap smear and sino-sino ang dapat magpa-pap smear. Okay. So, ang pap smear is screening yan for cervical cancer. So, lahat dapat ng babae na age 21 and above, with or without sexual contact, kailangan nagpapa-pap smear. So, Okay. so kahit na sasabihin nila, Doc, wala pa akong sexual contact. So, dapat pinapap smear na sila. So, ano ba yon? So, hihiga sila, tapos paghiga nila dun sa bed, meron tayong ilalagay na speculum. Tapos, Anong itsura ng speculum? yung speculum para siyang pwedeng metal or plastic na parang paganyan, ipapasok natin sa loob ng... Parang bumubuka. Yes, Okay. to open. Tapos para makita natin yung kwelyo ng matres, yun yung tinatawag nating cervix. Okay. And then, pwede tayong gumamit ng cotton bud or brush, tapos kukuha tayo ng sample doon. And that is what we said, yung sa biopsy. Okay. So, pwede yung sa slide o kaya sa liquid, tapos ipapadala for biopsy. So doon mo malalaman kung meron ka bang sakit. Yes, na cervical cancer. So binanggit mo kanina, 21 years old and And above. above. Yes. Hanggang saan naman? Actually, sa states, base dun sa guidelines, sabi hanggang 65. Pero here in the local setting, kahit more than 65, dapat kada taon ginagawa siya. So every year talaga kung sa atin, kasi iba yung ano natin eh. Yung Okay. yung incidence natin ng cervical cancer, nakikita natin na kahit mas matanda na, nagkakaroon pa rin. And yung mga lalaki, wala naman silang cervix? No, Wala, no? So, wala. they don't have Baka si Hero anything at meron. all. Yeah, di ba? None. They don't have anything. Prostate So, sila. Prostate. Okay. Is it true, Doc, na mas okay daw ang transvaginal, kesa daw sa pap smear? No, that's different. Kasi ang cervical cancer is only detected dun sa edge ng matres. It cannot be seen using transvaginal ultrasound. So, yung transvaginal ultrasound, pwede makita natin dun yung uterus, yung cervix, yung ovaries. But the cervix, kailangan makakuha tayo ng histologic na sample. So, kailangan nagpapa-pap smear lahat ng babae. Doc, when you get yung swab, di ba? You get a sample. Ito ba ay makakadetect kung ikaw ay prone or baka may chance that you might get cancer? Or will it also be able to tell you na ikaw ay safe na? Meron kasi tayong test na tinatawag, pwede yung isabay sa pap smear. Yun yung test for high-risk types of HPV. So, meron ginagawa yun pero mas expensive. So, ibig sabihin, hindi siya na pwedeng available to everybody. Pap smear plus the Digene, the test for HPV, yun, masasabi mo na, you are more high at risk for getting cancer kasi meron ka na sa body mo nung high-risk types of HPV that cause the cervical cancer. Okay. So, pag ganon, pag pinagsabay mo siya, hindi na siya every year. Every 3 years pwede na kung normal pareho yung result mo. So ilang beses ka dapat magpa-pap smear, Doc? In a year, once lang. Kasi usually dito sa Philippines, yung ginagamit natin yung sa yung slide. Yung slide lang, Parang ganon. glass. Yes. So, naka-glass slide siya, igaganon ng cotton buds. Pag ganon, every year. Pero, kapag normal na siya, na pag slide yung ginagamit natin yearly, pag yung liquid, pwedeng every 2 years. And yung mga nagpapa-pap smear, like, is it available, like, para sa mga, kunya sa barangay clinic, kanyan? Pwede ba? I mean, may libre bang mapupuntahan? You can do that pap smear yung sa mga health centers, may ganon. Pero minsan yung mga nagbe-mission tayo kasi hindi naman lahat nare-reach na merong laboratory, may pathologist. Meron in the local setting tinatawag na visual inspection with acetic acid. Kumbaga, kunyari magme-med mission, suka
yung ilalagay. Anong klaseng suka? Acetic acid lang talaga. Tapos, pag nilagay doon, may mamumuti na part. Pero syempre, that is dependent dun sa nag-o-observe, di ba? So, nakabase din dun sa person na yun kung ano yung findings niya. So, yun yung ginagawa in the yung usually sa India, sa mga low resource setting, that is possible. Pero syempre, if a pap smear is available, that's better. Okay. Sino naman yung mga tao dapat na hindi kailangan ng pap smear na Doc? Aside from mga lalaki. Aside pa sa mga lalaki. Well, ang mga hindi na pinapap smear is less than 21 years old. Okay. At saka yung mga natanggalan na ng matres. Yung mga na-hysterectomy Na-hysterectomy. na. So, kunyari, na-hysterectomy ka for a myoma, yan, So, hindi hindi na. Pero syempre, pag na-hysterectomy ka for reasons na hindi benign, kunyari, cancer, ganyan na syempre kailangan pa rin kasi may risk na mag-spread yon to vaginal cancer. Okay. Medyo naobserbahan ko lang to, Doc, kasi before kasi na nagbubuntis ako, parang doon lang ako nagpapa-pap smear. Ako din. Diba? Didn't you have pap smear Ako recently? nararamdaman, ito lang. Kasi Yeah. ilang years na din, di ba? But ako, since I gave birth, parang wala Bakit pa. ganun? Tuwing nagbubuntis lang ako, doon lang ako nagpapa-pap smear. Okay lang din ba yun? No, totoo Naku. yan. Totoo yan. I see many patients in the clinic, sasabihin nila, alam mo, yung last pap smear ko, Doc, ng anak ako, ilang taon ni anak mo? 9 years old. Naku, parang ako yun. Sabi ko, no. Okay. Actually, kailangan talaga every year tayo nagpapa-pap smear, lalo na nanganak na reproductive age. So, past 21 until past 65, annual pap smear is best. Kasi yung every 2 years, every 3 years, parang ano na nga ba, 2 years ago ba nag-pap smear ako? Parang ang hirap tandaan, right? And remember, once we reach the age of 40, aside from pap smear, mammogram is also important. Annual mammogram to check for the breast. Kasi basta naka-reach na ng 40, sinabay mo ang pap smear and mammogram, okay na. Kasi Okay na. pag But pinap every smear ka year. naman, Oo. Once a year. yes. Kasi pag pinap-smear ka naman, i-IE ka naman ng doctor mo eh. So, if ever na meron siyang makapan na something, doon na lang tayo mag-request ng ultrasound. Actually, si Kuya, kabibili lang ng isang machine for detection of breast cancer. Yeah, so we had a guest and then meron siyang pinakita and it stayed here for like 3 days. And then, bumili na rin si Kuya ng isang unit. Yun. Okay. Okay, so kailangan pumunta na Kailangan- tayo sa... Ano, ba't ikaw? Alam ko nga eh. Oo. Kailan ba? 2 weeks ago nagpapap... last month. Yeah, last month ka Kaya lang hindi ko pa nagpa-pap nakukuha smear. yung result. Oh no, yun. Yun pa, isa pa yun. Kasi How feeling ko long after? Yeah, how long after Diba? you get the result? Usually depends. As fast as 3 days. Merong ibang places na may high volume as long as 7 to 10 days. Pero marami kasing pasyente, akala nila, basta na pap smear na sila, okay, Okay na. Hindi na nila pina-follow up yung result. Parang ako yun. Yeah, so kunyari, yung doctor, syempre, they get all the results of all their patients. Kunyari, meron silang makita, siguro naman Totoo. tatawagan. Yun din ang iniisip ko. Kung may diferensya ako, tinawagan niya na ako. Nandun naman Yeah, yung number. or ipo-pull out lang yung records mo kung tumawag ka. Pero it's best siguro kasi may possibility na ma-miss out, ganon. Better pa rin to come back and check. Kasi aside from screening for cervical cancer, meron din kasi na-detect sa pap smear na infections. So kung may infection, at least ma-treat ka agad. Diba Okay, po? may ibang nagsasabi, when you have your period, then hindi ka dapat maligo. Ako kasi, I take a bath maski may sakit, maski ano. Hindi, kasi yan din ang sinabi ng lola ko. Sabi niya, pag meron daw, may period ka, bawal maligo. Kasi sabi ko, bakit po? Maluloka daw. Naligo ka, no? Naligo ako! Ayan, naloka ako. Totoo ba yun, Dok? No, actually, Well, naligo ka ba o hindi? Ligo ko na naligo. Kaya nga totoo, myth! Ikaw, di ba naligo? Hindi nga eh. Ngayon, hindi. Naligo nga ako. Kasi yung mami ko sinasabi niya, always take a bath. Maski may sakit, ganyan. We always take a bath and we always feel better. So, palagi kami naliligo. Pero Yes. naloka pa rin ako. oo, actually, di ba sabi pa nga nila, hindi ka pwede mag-swimming? Eh, Meron din. Syempre naman, di ka pwede Kasi- mag-swimming kasi baka maging Red Sea. No, Red Sea. No, actually, it will stop.
it will stop. Why? So, pwede naman. Pwede. Meron naman nagsasabi kung talagang athlete ka, you can use a tampon. Eh, wala namang tampon dito. You Meron can naman tampon. actually, not available to everybody. Pero Pero tapon you parang can. hindi yata recommended for yung wala pang sexual contact ng mga dalaga. Actually, pag sinasabi nga nila, kaya yung iba na kahit even with the pap smear, ayaw nilang magpa-pap smear na walang sexual contact kasi made-virginize daw sila. Pero actually, in reality, ang virginity naman talaga is destroyed kapag with sexual contact, not with the tampon, not with Okay. the speculum. Kasi iba-iba naman yung sizes nung speculum. Ayan. Kanina Pero partner? yung pagligo, Hindi totoo yun. paano kung 1 week kang nagkakaroon, di 1 week kang One hindi week. maligo? Ako rin 1 week. Ito pang isa. Oh. Ito pang isa. Sabi nila, yung first menstruation daw. Hindi nasabi sa akin. Yung first period. Kunyari ikaw, nagkaroon Yes. ka. Kaya magkapatid tayo. Ilang taon ka nung nagkaroon Nangyari ka? to sa akin, ha? Oh. Yung sister ko nagkaroon, tapos yung sa kanya, pinahid niya sa mukha ko. Kasi pampakinis daw ng mukha para hindi magkaroon ng pimples. Okay. Totoo ba yon? Wait, ano nangyari? Yung face ng sister mo, kamusta? Hindi yung face niya, face ko. Kaya nga, Sa akin yung pinahid. That's why, but yung face niya, mas makinis ba sa face mo? Kasi makinis ka eh. Baka it worked. Di ba? Pwede ba yun? Pwede rin yun. Actually, naririnig ko rin Never yan. ko yan narinig. Pero, See? Tingnan ko nga. Oh. Relative naman. Kailangan lagyan ng napkin to. Okay, sige to. pero wala siyang scientific basis. Pero Wala. narinig mo yan. Pero narinig ko yan. And ano? Sabi ng matatanda. Ay, hindi ko narinig ever. Meron, at saka meron pa kailangan nasa ikatlong baitang ka daw, tatalong ka para hindi ka magkakaroon ng stain. Sabi ng lola ko yan. My God. Walang ganyan ang lola ko. Kung ano-ano mga... Asa ba yung lola ko? Nawawala na. No, but see, makinis naman ang face niya. But it has nothing to do with, kunyari, kasi di ba, yung menstruation is blood na madumi. Oh, bakit naman kikinis ang Hindi ko mukha nga alam mo? din, bakit ba ganun, Doc? Actually, yung sabi pa nga nila, kaya ayaw nila mag-swimming kasi yung dugo daw, na-attract daw yung sharks ng dugo. Wala naman sharks sa swimming pool. I see. Sa dagat. That's why. Sa dagat Meron pang lang. ganon. Hindi pumunta sa Pero iyo yung that- shark. It's not true. It's not true. So, marami talagang mga Pero- myths na kailangan But nating only here in the masira. Philippines, di ba? Yung mga Hindi. myths. It's more fun here in the Philippines. Meron tayong mga story na ganyan, di ba? Pero doon ako natatawag maligo. Kasi magiging baliw. Hanggang ngayon, sinasabi ng nanay ko sa akin yan, may period ka, huwag ka anak maliligo. Ano ba? Eh, ligo ka ng ligo nga eh. Kaya nga ganito nangyari sa akin. Alright. Doc, thank you so much. Saan ka nila pa pwede ma-contact, Doc? Sa St. Luke's po, Quezon City and Global City. Oh, St. Lucie. Ikaw naman eh. Nandito pa si Doc. Pasensyahan mo na lang ah. Naligo kasi yung partner ko. But thank you, Doc, for all, everything that's informative. And kailangan magpa-pap smear na ako. I have to go to my OBGYN. Hindi na ako maliligo. Thank you very much, Dr. Chua. Doktora, Yes. in the Philippines lang, di ba, may doctor. Dapat Dr. Chua. Dito sa Pilipinas, kasi doktora, di ba? Yun. But okay lang ang doktora. Lagi naman puro DR lang, di ba? Walang A. Yes. O sa iba na naman, Pareho sa iba lang. na naman napunta yung topic. Okay. So ngayon Thank mga you, Doc. kaibigan, Thank thank you you so again. much. Thank you again, Doc.